Hi, kamusta kayo? Mahilig at mahal mo rin ba ang chichirya tulad ko? Pero kailangan nating siguraduhin na ang ating pagmamahal ay hindi magiging obsession na makakapinsala sa atin. Iyan ay isang crunchy na situation na ating tatalakayin sa pagsagot ng isang crispy na tanong. Ano ang mangyayari kung kakain ka ng chips araw-araw? Ang malutong, maalat, at oh so tempting na chichirya ay may kakayahang mangakit ng ating mga pandama at tuksohin ang ating panlasa, tulad ng iba pang mga merienda. Pero kontrolin ang iyong mga cravings dahil ang mga tila walang kamalay-malay na mga snack na ito ay talagang sinadyang gawin upang tayo ay maghanap pa ng higit pa. Sa isang kamanghamanghang pag-aaral na inilathala sa Frontiers in Psychology, inalok ng mga siyentipiko ang mga daga ng pagpipilian sa pagitan ng karaniwang pagkain, isang halo ng taba at carbohydrates o chichirya. Nakakagulat ang mga daga ay labis na pabor sa malutong na mga chichirya kaysa sa iba pang mga pagkaing pinagpipilian. Pero ano ang nagpapaakit sa atin sa chichirya? Ang mga chips ay kilala sa kanilang maalat na sarap at ipinapakita ng pananaliksik na ang pagkonsumo ng asin ay nag-trigger ng pagpapakawala ng dopamine, ang kemikal na nagbibigay kasiyahan sa ating mga utak. Kapag natikman ng iyong utak ang rush na dopamine na iyon ay tapos na. Gusto mo pa ba ng malutong na treat? Ito pa ang nakakamanghang bahagi. Ang lasa at amoy ay hindi lamang mga dahilan sa kung paano natin natatanggap ang pagkain. Pati rin ang tunog ay nakaka-impluwensya ng maigi sa ating paghuhusga. Oo, tulad ng kasiyasiyang malutong na mga bayabas o mansanas na nag-aalerto ng freshness sa ating mga utak. Ang maingay na mga pagkain ay may tendency na magbigay ng mas stimulating na karanasan kumpara sa tahimik na mga pagkain. At para sa parehong dahilan, yung mga kumpanya ng chichirya ay kadalasang nag-aarkila ng mga espesyal na team ng mga mananaliksik upang gawing mas malutong at crispy ang tunog ng iyong mga chichirya. Tinitiyak na hindi ka titigil sa iisa lamang. Pero mag-ingat, sa likod ng mga nakakaaliw na crunch na ito ay natatago ang mga mapanganib na sangkap na maaaring makasama sa iyo sa maraming paraan. Oo, ang unang pangunahing dahilan ay puno sila ng asin na nagbibigay sa kanila ng mataas na sodium content. At ang sobrang sodium ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga issue sa kalusugan tulad ng pagtaas ng presyon ng dugo at sakit sa puso na maaaring maging fatal. Isa pang malaking bagay na dapat isaalang-alang tungkol sa mga chichirya ay karaniwan silang piniprito sa seed oils na nagpapataas ng kanilang fat content. Dahil sa lahat ng mga taba na ito, ang chips ay tinatawag na empty calories. Binibigyan kanila ng enerhiya mula sa taba. Ngunit hindi talaga nagbibigay ng anumang kapaki-pakinabang na nutrients tulad ng bitamina o mineral na nagreresulta sa pagtaas ng iyong timbang. Dagdag pa rito, naglalaman din sila ng mataas na antas ng trans fat na nagdodoble ng tsansa ng depression at nagpapababa ng aktibidad ng utak ng 25%. Hindi na nakakapagtaka na maraming nagiging couch potatoes. Pero ang pinakamasama ay ipinapakita ng pananaliksik na kahit pagkain lamang ng isang dakot ng chichirya araw-araw ay maaaring magpataas ng antas ng nakakalaso na kemikal sa iyong katawan na tinatawag na acrylamide ng 46%. Ang pangmatagalang paglantad sa mataas na antas ng acrylamide ay maaaring magpataas ng panganib ng ilang mga sakit kabilang ang cancer. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo. Dapat ba nating itigil ang pagkain ng malulutong na chichirya? Well, kung hindi ka allergic sa alinman sa mga sangkap ng chichirya na ito at wala kang problema sa mataas na presyon ng dugo, ang paminsan-minsang pag-munch ay okay lamang. Pero kung ikaw ay adik na sa mga ito,
Mas mabuting bawasan ito at maghanap ng mas malusog na alternatibo tulad ng baked vegetable o kangkong chips, banana chips, kamote chips, o di kaya ay popcorn. Ang mga ito ay mas mababang asin, calories at taba kumpara sa normal na chichirya. Pero tandaan, anuman ang mas malusog na chichirya na pipiliin ninyo, siguraduhin na kakainin ninyo ito sa tamang dami lamang. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Bye-bye!